nauumay ka doon sa nangyayari sa ano mo sa buhay mo, yung Mm. wala ka ng pribadong buhay. Yun, yung mga ganun. Marami tol eh, napakaraming disadvantages na nandun ka eh. Doon ako naumay, parang dumating ako sa punto na parang sukan-suka na ako sa ginagawa ko. Hindi ko na na-enjoy yon, yung pinaka-perfect na. Yung kasikatan mo bilang tol, target. hindi ko na siya ma-enjoy. Mhm. Andun na lang ako sa show para magtrabaho. Trabaho na yung tingin ko sa kanya. Hindi na katulad dati na tayo tuwan-tuwa pag Oo, pag humahawak ng nag-rap. mic, di ba? Oo. Pag magpe-perform, ang sarap. Tapos doon na pumasok yung mga binabasa ko kasi yung mga sikat na artist dati na nagkaroon ng mga ganong senaryo, kagaya ni Kurt Cobain, yung may sulat siya, eh, di ba? Para naiinggit daw siya kay, ewan ko kaninong artist. Siguro sa Queen, hindi ko na matandaan. Naiinggit siya sa artist na yun kasi na-enjoy niya pa daw yung stage. Samantalang daw siya, hindi na. Ganun na yung nararamdaman ko. Hindi ko na ma-enjoy yung stage. Ano kayang reason? Ba't bigla kang nakaramdam ng ganyan? Dahil 50 ka na? 49 pa lang ako that time, tol. Puta, grabe ka naman. Nilugi ka pa. Hindi kayo dala ng age? Hindi, bata pa ako nun, tol eh. Bata pa ako nun eh. Baga para, eto yung nung eto na lang, recently, doon ko nalaman, basta after a while, na-figure out ko rin kung bakit. Hindi ko siya trip, yung mundo. Yung fame? Oo, tol. Hindi ko talaga trip. Bakit? Baga nangyari lang sa akin. Kumbaga nangyari lang sa akin, so kailangan ko panindigan, kailangan ko harapin. So, kailangan ko trabahuhin. Nung naranasan ko, hindi ko pala trip. Yun. Putang ina, may ganun pala, no? Oo, tol. Hindi ko pala sa trip. Hindi ko pala trip to. Mm-mm. Yung iba, gusto nila yun. O baka yung iba, akala rin nila gusto nila. Pagdating mo doon, tapos matagal ka na doon, baka hindi mo na trip. Diba? Pero totoo to. Mahirap umakyat. Oo. Kataas. Totoo. Napakahirap. May mas mahirap pa doon. Ano yun? Yung manatili. Consistency, no?